firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in this excellent word. What more can he say than to you he has said? To you who for refuge to Jesus has fled. Not I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. The soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion sa umagang ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Colossians chapter 1 verses 15 to 28. Ngunit ang babasahin ko lamang ay ang mga verses 15 hanggang 20. At ganito ang sinasabi. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat. Ang mga talatang ito na nabasa ay nagbibigay diin sa kahalagahan ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. May mga ilang puntos po na pwede nating pagbulay-bulayan sa oras na ito. Una, ang sabi si Jesus ay imahe o larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dito ay ipinakita ni Jesus ang tunay na karakter o katangian at maging ng pagkadiyos ng Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin ang Diyos. Ikalawa, siya ang una sa lahat. Unang nilalang at bago pa man ang lahat, ay nilalang na siya. Siya ang una. Ipinapakita nito na si Jesus ay mayroong power, mayroon siyang kapangyarihan, meron siyang authority sa lahat ng nilalang, sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat. Ikatlo, siya ang ulo ng katawan. Siya ang ulo ng iglesia. Ipinapahayag nito na si Jesus ang pinakamataas at siya ang ulo. Siya ang namumuno sa kanyang iglesia. Ikaapat, siya ang nakipagkasundo sa Diyos.
Dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, nagkaroon ng reconciliation. At dahil dito, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ikaapat, anong dapat nating gawin? Mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na ang pananampalataya natin kay Jesus ay dapat laging matatag at patuloy na lumalago. Ibig sabihin, dapat nakikita sa ating buhay na si Jesus ang siya nating Panginoon at tagapagligtas. At dapat inaalala natin lagi ang sakripisyo ni Jesus doon sa krus para sa atin at sa buong mundo. At manatili tayong laging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. At bilang panghuli, ang ating teksto po ay isang paalala na si Jesus ay higit sa lahat. Siya ang dapat pagtuunan ng pansin. Siya lagi dapat ang priority natin sa ating buhay. At tandaan natin lagi na ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang pag-ibig ay laging sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. At nawa sa lahat ng nakikinig, Panginoon, sa oras na ito ay maging kalakasang espiritual namin ang mga salitang ito. At patuloy din na aking itinataas, Panginoon, ang kabuuan ng aming iglesia, ang lahat ng kanyang ministries, maging ng kanyang mga leaders. Panginoon, ikaw po ang mamuna sa amin. At higit sa lahat, ipagkaloob mo sa amin ang kalakasan na kailangan namin, lahat ng resources na kailangan namin. At nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang great provider namin. Amin ding itinataas, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy na palawigin niyo ang kanilang buhay, i-bless ang kanilang buhay, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay at maging ng anumang mga ninanais, Panginoon, na nasa kanilang mga puso. At ganoon din na aming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid namin, kakilala o mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman sa oras na ito. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, patuloy na hiling namin na hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang hospital, ang mga doktor, at maging ng mga gamot na kanilang mga iniinom. Patuloy din, Panginoon, na aming ipinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay at ang buong araw na ito, na sa lahat ng aming gagawin, lahat ng aming mga sasabihin, mapapurihan ka, Panginoon. Higit sa lahat, hiling namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa anumang mga pagkukulang o mga bagay na nagawa namin na hindi kaaya-aya sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.